good afternoon. Feb 22 ngayon, Thursday. Yes. Yes, and hatid ko na si Gabi sa school niya. So, ang tagal ko ding bago mag-vlog ulit. Ang last vlog ko ata is nung New Year pa. December 31. Yun, yung medianoche. So mamaya, pagka uwi ko sa bahay, dahil may free time ako, mag-vlog ako kung paano maging healthcare aid dito sa Canada. Ano yung mga step by step na procedure na gagawin natin ng mga RN sa Pilipinas or RN man sa ibang bansa para makapag-work dito as healthcare aid. Natatandaan nyo guys na na dati nag-vlog ako yung sa working student, last year pa yon, siguro mga January or February yon, 2023, na nag-work ako sa Suntera. Yung sabi ko sa inyo, maggagawa ako ng vlog o paano maging healthcare aid dito sa Canada. Yan. Yan si Gabi. Si Gabi naka siya ngayon, dress warm daw sila ngayon today, kahit positive 3 ata o positive 2 ngayon. Dress warm kasi pupunta sila ng wetlands, so may activities sila outside ng school, so kailangan naka snow gear siya. Mali ako ng suot. Magpapawisan yung kamay ko. Ayan guys, ang pala namin dito, ako ang maghahatid kay Gabi. Si Daddy Jandel naman ang susundo sa kanya. Yun. Kasi ang work niya is 6 o'clock to 2:30. Ako naman, ang duty ko sa hospital is oops, 30 lang pala tayo dito. 2:45 to 11. Mostly evening ang kinukuha kong shift kapag weekdays, para may magbabantay kay Gabi at maghahatid. Tapos pag Saturday, Sunday naman walang pasok si Daddy Jandel, yun pwede akong mag-pick up ng morning shift, which is yung 6:45 up to 3 PM. So, dahil parang maaga ata kami ni Gabi. Ha? Ikaw. Hmm? 12:52, pwede naman anak.
Yan. Andito na kami sa school ni Gabi. At ano anak? Anong oras na ba? 12:47 pa lang. Sige anak. Yan. Nakapasok na si Gabi sa school. Ngayon, pauwi na ako ng bahay. Hi guys! We're back! Nakauwi na ako dito sa bahay. And sobrang init ngayon. Hindi naman sobrang init. Mainit. Positive 7. So tama lang yung weather. And next week daw parang magi-snow na naman. So enjoy the weather na lang. 'Di ba? Tapos before muna ako mag-start na ibigay sa inyo yung mga step-by-step procedure para maging healthcare aid dito sa Calgary, Alberta, Canada. Bigyan ko muna kayo ng brief background about sa akin. So, registered nurse ako sa Philippines and meron na akong more than 10 years na practicing my profession there. Tapos, pumunta ako dito sa Canada as an international student. So, kasama ko ang aking spouse and yung anak namin. Ang program na kinuha ko dito ay Health and Human Services Management sa Bow Valley College. 1-year program lang yon. So, nag-take kami ng risk
Kasi ang 1-year program is 1-year PGWP or Post-Graduation Work Permit lang ang ibibigay. And kapag 2 years naman, program ang kinuha mo, 3 years post-graduation work permit ang ibibigay sa'yo. Pero ngayon, nag-change na eh. Ang pagkakaalam ko may mga changes sa mga sa international students starting September 1, 2024. So yun. Kami pala yung batch na pwede kami mag-work more than 20 hours a week. So naabutan namin yon. So hanggang yan eh. Ang effectivity nga is hanggang December 31, 2023. Pero ang IRCC parang in-extend ata nila yon hanggang April 2024. Dumating kami dito sa Canada pala last November 2022. And hindi kami kagad nakapag-start mag-work kasi hintay muna namin yung January. So kasi ang estudyante, hindi ka pwedeng mag-work hanggat hindi pa nag-i-start yung klase mo. Ganon din si Open Work Permit. So habang naghihintay kami ng January, namamasyal muna kami. And habang pasyal, pag nandito lang kami sa bahay, yun, nagpapasa kami ng mga application namin dun sa Indeed. And, di ba sabi nga nila, pag nandito, maraming daw trabaho dito sa Canada, madali lang makahanap ng trabaho. Pero hindi. Nahirapan din kami maghanap ng work dito kasi halos siguro araw-araw nagpapasa kami ng application namin. 20 applications sa mga different companies, ganyan. And may isa walang tumawag sa amin. So, swerte na lang namin kasi si Papa, ayun, nagwo-work siya sa food industry. And ni-refer niya kami dun sa manager, which is yung manager doon kina Papa is Filipino din. So, yun, thankful kami at hinar naman kami. So, January kami nag-start mag-work doon. And na-research ko pala na yung mga registered nurses sa ibang bansa, pwede palang maging healthcare aid dito na hindi mo na kailangan mag-aral ulit. So, ang tawag doon ay substantial equivalence. Yan yung itatakal natin mamaya. Yan, nag-start akong magpasa ng application sa Alberta Healthcare Directory noong March 2023. Kasabay ko rin yung mga classmates ko kasi mostly talaga mga registered nurses kami. And then, dumating yung decision letter noong June 2023. So, pagkarating ng decision letter, apply kagad ako sa mga nursing home, sa mga hospitals. Luckily, and thankful ulit ako kasi ang mama ko ay nurse din dito sa Calgary, Alberta, Canada. So, ipinasok niya ako. AHS yon, sa AHS siya nag-work. So, kinausap niya yung unit manager and then pinasa ko sa kanya yung application. Mostly kasi ang dito sa Canada, magpapasa ka online eh. Through online ka magpapasa ng application. Tapos kapag may kilala ka sa loob, ipa-follow up lang nun. Ipa-follow up yung application mo. Tapos kapag ka okay ka dun sa unit manager, i-schedule ka for interview. So, ganun yung nangyari sa akin. So, noong June 2023, nakuha ko na yung decision letter from Alberta Healthcare Aid Directory na nabigyan na ako ng substation equivalence. Pwede na akong mag-work as HCA. Nagpasa kagad ako doon. And then, finalo up ni Mama. And na-interview din ako ng June. And June din ako nag-start mag-work doon. So, medyo hindi ako hirap doon. Kasi dito sa Canada, parang referral system. Kung wala kang kilala sa loob, mahihirapan ka talaga. Yan. Until now, doon pa rin ako nag-work sa hospital. And since tapos na yung klase ko, kasi yung
class ko ay nag-end noong December 2023 and ongoing na rin yung post-graduation work permit na application ko. So pwede na akong mag-work only. So kasi doon sa hospital casual lang ako, so pick up lang, tapos wala namang kasiguraduhan na mabibigyan ako ng maraming shifts. So naghanap pa ako ng ibang mapapasukan. So yun, etong Feb nagpasa ako ng aking application sa isang retirement home, and yun ulit, thankful ako at na-schedule ako for interview and hired na ako doon sa retirement home. So magsisimula ako sa March 1 kasi itong Feb marami akong pick up doon sa hospital. So doon. And then syempre dahil may kilala ako doon sa loob, doon sa retirement home, siya yung nag-follow up nung application ko. So ganun yung dito, referral talaga. Ayan, so yun. So nag-start ako as healthcare aide noong June 2023 and up to now HCA ako. Pero I'm planning na mag-take ng NCLEX exam kasi medyo maluwag dito ngayon sa Alberta, Canada. Hindi na kailangan mag-English test. NCLEX, once you pass the NCLEX exam, pwede ka nang mag-work as nurse dito. So, ganun na lang kadali. So, ayun, nagre-review muna ako. And then, plan ko din talaga na i-push yung profession ko as nurse. Ay, yun lang. So, proceed na tayo sa sa mga step-by-step procedure para ano ba yung mga dapat natin gawin para maging healthcare aid dito sa Canada. How to apply for healthcare aid in Alberta, Canada. There are 5 steps. Step 1. Enroll to Alberta HCA Directory. Step 2. Pay the application fee, 300 CAD plus GST. Step 3. Fill up the form and submit to your school where you graduated from nursing. Submit the following documents: official transcript of records, course description, mode of instruction, Step 4. After your documents are received,
Alberta Healthcare Aid Directory will send you a confirmation email. Step 5. The decision letter from Alberta Healthcare Aid Directory will be sent to you via email. Hi guys! Yan. Tapos na tayo doon sa 5 steps kung paano mag-apply as healthcare aid dito sa Alberta Healthcare Aid Directory. So, si Alberta Healthcare Aid Directory, napaka-importante nito kasi kailangang enroll ka dito bago ka makapag-work as healthcare aid. Dito lang yun sa, ewan ko lang sa ibang provinces, pero dito sa Alberta, Canada. So, ito yung unang hahanapin sa ng mga employer dito kapag ka mag-a-apply ka sa kanila kung enroll ka ba doon sa Alberta Healthcare Aid Directory. Okay. Sino-sino nga ba yung pwedeng mag-apply dito sa Alberta Healthcare Aid Directory? So, tatlo po yun. Ang una po ay certified. Yung pangalawa ay substantial equivalence, and yung pangatlo ay yung deemed competent. Yung certified po, ito po yung nakapag-complete and receive ng healthcare aid certification dito sa Alberta. Tapos yung substantial equivalence naman, ito yung nakapagtapos ng healthcare aid program sa ibang bansa or internationally educated nurses. Tapos, at saka yung pangatlo, ito yung ano ba yun? Yung with education sa personal support worker. So, sa deemed competent naman, ito yung, hi Gabi. Hi. Ayan, si Gabi. Yan, nakarating na siya sa andito na siya sa bahay. Ayan. Yung deemed competent naman, ito yung yung walang formal health education, pero kaya nilang mag-work as an healthcare aid. So, kailangan muna nilang dumaan doon sa parang assessment. I-assess sila kung kung pasado sila na maging healthcare aid dito sa Alberta. And to summarize po yung 5 steps. So, ulitin-ulit natin. Ang step 1, kailangan mo mag-enroll sa Alberta Healthcare Aid Directory. And magsa-sign up ka doon. Once na may account ka na at nakapag-login ka na, merong button doon na enroll. Tapos, magbabayad ka na po ng 300 CAD, Canadian dollar doon. And ang GST kasi, ang total na binayaran ko is 315. So, 15 yung tax na additional. Tapos, after nun, sa pinakita ko kanina doon sa sa previous na slide or yung video na meron doon yung forms. Yung form na substantial equivalence form, mahahanap nyo doon sa bandang bottom. Yun yung ipiprint nyo, yun yung fill upan nyo, and yun yung ibibigay nyo doon sa school. So, bali ang step 1, enroll. Step 2, magpipay na kayong 300. 315, total of 315 Canadian dollar. Tapos yung step 3 naman, yun yung yung mga documents. Yung form na fill upan nyo, na dadalhin nyo sa school nyo. And si school, kung saan kayo graduate ng nursing. Tapos si school naman, ang ipoprovide nilang documents ay yung official transcript of records nyo, yung course description, at saka yung mode of instruction. Bakit tayo nagkaroon ng mode of instruction? Kasi as per last year, 2023, winave nila yung English test. Kasi dati, may English test pang nare-require yung Alberta Healthcare Aid Directory. So last year, winave nila yon. As of today, wave pa rin yung English test. So yun yung hihingi nyo sa school, yung mode of instruction. Ano na yon? Alam na ng school nyo yun. Tapos, actually, 4 yung request ko noon. Ate ko ang nag-asikaso noon kasi nandito na ako sa Canada. So, nagbigay nila ako ng authorization letter na yung sister ko yung mag-aayos ng mga papel ko. So,
ang baling ang na-request ko dun sa school is yung official transcript of records, course description, yung RLE ko para sigurado na, para hindi na pabalik-balik. And lastly, yung MOI. Tapos, ayun, hi, Gabi. Tapos, yun, syempre, parang nakaano ata ako noon, 1,000, almost 1,700 yung nagastos ko noon. So, graduate pala ako ng, University of Perpetual Health System doon sa Binyan, Laguna. So, yun yung binayad ko to, 1,700. Tapos, meron dito, may option dito kung gusto niyo siyang ipadala via email or via mail. Pero si school ang magpapadala ha, hindi kayo. School ang magpapadala sa kanila. So, ang option na pinili ko yung via email kasi mas mabilis. Kasi pag through mail, 'di ba, ilang weeks pa nga abutin bago ma-receive ng Alberta Healthcare Directory. At least yung email, once na na-send mo na, yun, makikita na nila kagad yun. So, after nun, ang step 4 natin, yun yung yung makaka-receive tayo sa email natin ng confirmation na na-receive na ng Alberta Healthcare E-Directory yung mga documents natin. And then, dyan na tayo maghihintay ng kanilang desisyon. So, parang yun nag-apply ako ng March, tapos naasikaso naman yun March, mga May na naipasa ng school ko yung required documents. Kasi doon May ako naka-receive ng confirmation letter na, confirmation email na na-receive na nila yung, yung mga documents ko. And then June, lumabas na yung decision letter. So yun yung final step, yung step 5, yung may ma-receive kayo sa email nyo ng decision letter na okay na, approve na pwede na kayong mag-work as healthcare aide dito sa Alberta. May additional information. So, ayun, naka-receive na pala ako ng decision letter. Meron akong kailangan na kumpletuhin na module. So, 1 hour lang yun. Yun yung working in Alberta. After nun may test lang. And then, yun, okay na. Tapos, bibigyan ka na ng substantial equivalence na letter. Parang yun na yung pinaka-document mo na ipapasa mo sa employer mo. Letter lang siya na paano ko ba explain yun? Wala kasi akong copy. I-try ko. I-search ko tapos ilagay ko dito sa vlog. Yung itsura yung letter na yon. Tapos, yearly pala siya nire-renew. So, yun. Pero, ang kinaganda nun, nagre-renew man tayo yearly sa Alberta Healthcare E-Directory. Walang bayad. So, di pa naman kasi siya regulated. Pero, ang pagkakaalam ko ngayon, parang nagpa-plan si Alberta Healthcare E-Directory na i-regulate na to. Once na na-regulate na, ito, regulated na, malamang yearly, may bayad na yung pagre-renew natin. So, yun po. Sana nakatulong po ako at may natutunan po kayo kahit papano dito sa pinamahagi ko sa inyong impormasyon. So, ito ay lang po base lang po sa aking experience. So, kapag may mga questions pa po kayo, doon in details naman pinapaliwanag ni Alberta Healthcare E-Directory yung mga kailangan natin gawin. So, puntahan nyo lang yung kanilang website. Ayan po. And end ko na po dito. Thank you po. Ayan guys, nagpa car wash lang kami kasi sobrang dumi na ni Via. At next week uulanan ay mag-i-snow na naman. Ayan. Kami sa A-Mart. Merienda lang muna kami. Si Gabi na iwan sa bahay. Ayan. Merienda lang kami dito. Soup lang yung in-order ko. Ha? Hindi dito. Soup lang ang in-order ko dito, sabi ko.
May ilaw na dali. Ayun na. Na, hingkop lang ako na mainit na sabaw. Ayan na, kain na ka na eh. Ano na nga, 5:09 PM. Sobrang tirik ng araw. Dati mga gantong oras. Di ba dati mga 4 o'clock madilim na, no? Ngayon ang ano. Sa summer na daw eh. Mag-spring na. Malapit na mag-spring. Alam ko lang summer eh. Guys, ano muna tayo? Tea muna, tea. Kakatapos lang namin mag-dinner. Yan, para ano lang, pang parelax lang. Hindi na kami nakapunta ng Winners kanina kasi pagod si Daddy John doon. So, bukas na lang daw. After ng kanyang work. Tapos, daan na rin kami ng Walmart. Mag-grocery lang ng konti-konti. Ano, Gabi? Ano na-watch mo? Si Gabi, hindi ko pa papasukin tomorrow. Kasi not feeling well talaga siya. Hirap siyang huminga, hindi rin makapag-focus sa school. Para at least makapagpahinga na lang.